Praise the Lord. Magandang umaga mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Welcome to month of May, our anniversary month. Kaya salamat po kami sa itsura po namin para mayroong special na okasyon. Because we are celebrating the special month. At salamat. Ba't kami ganito? More than enough nga ni... Pinagpala tayo ng Panginoon. Salamat sa board na nag-release po ng clothing allowance ng pastoral at sinikap namin ma-investo sa magandang kasuotan upang maparangalan ng Diyos sa inyong mga kapastoran. Palakpakan po natin ng Panginoon. Praise God! We're now in the month of celebrating our 28th church anniversary. Are you excited? Excited po ba kayo? Maraming nakalaang surprise sa inyo ang Panginoong itong buwan na ito. Makikita nyo, maraming mababago sa buhay natin at maraming mababago sa iglesia dahil ang special na buwan na ito ay nilayan ng Diyos upang maitaas at maparangalan ng kanyang dakilang gawa sa FCF Montalban. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord! Glory to God! Tayo po lahat ay tumayo, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa umaga ito na pagsamba. Tunay nga Panginoon, ang katapatan mo ay ganap. Hindi lang sapat, kundi higit pa sa sapat, Panginoon. Ama, salamat sa mga biyaya at kalakas ang ibigay mo sa amin. Kami, Panginoon, narito, O Diyos, sa araw ng pagsamba upang ipagdiwang ang iyong araw. Panginoon, salamat sa katapatan mo sa amin. Kami narito, Panginoon, malusog at malakas na katatayo at nakalalakad upang bigyan ka, Panginoon, ng parangal sa iyong katapat kadakilaan. Narito, O Diyos, sa aming buhay, maging ganap at naganap na handog ang aming mga buhay sa araw na ito. Ang aming mga awit ng papuri naway naging mabagong samyo sa iyong dambana. Maging ang mga inihandaan naming handog na ikapu at mga pagkakaloob. Nawa, Panginoon, ay maging karampatang biyaya ng handog para sa iyo, Diyos. Amang Diyos, mapagpala kami ng mga salita na habang kami nakaupo. Banal na Espiritu, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Itago mo yung abang alipin sa iyong likuran ng Diyos, Ama. Ikaw po maitaas, si Jesus na aming Panginoon, ang maitanyag sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Praise God. We are now entering a new sermon team. By the way, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating Creative Arts Department, Sister Bea Serrano, na siyang lagi pong gumagawa ng ating pong background. Palakpakan po natin ang batang ito. It's a Creative Arts Department. It's an effort, no? Praise God. Ang more than enough ay isang pong tema na ating pong gagamitin sa buwan ng Mayo bilang pag-aalaala sa biyaya ng Diyos. Sino po dito ang mga merong pang may mga desire pa sa buhay, may gusto pang ma-achieve, gusto pang mabili, gusto pang matupad ng mga pangarap? Taas ang kamay. Okay. Taas po. Sige po. May mga plano pa sa buhay. Yung mga wala na kayong plano? Enough na ba yan? Enough na ba? Wala na bang pag-isod? Lahat naman tayo habang nabubuhay, hindi nauubos yung paghahangad na merong mabago, merong ma-achieve, may mabiling bago, no? So we are expecting anything that give us happiness, no? So ang topic po natin ngayon ay more than enough, na higit pa sa sapat. Tayo tututok po sa isang senaryo sa gospel ay tungkol sa pagkapakain ng 5,000 tao. Sabi sa Bible na binasa natin sa ating pagbasa ay ang 5,000 men. 5,000 lalaki pa lang po yan. Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. So 5,000 is estimate lamang sa mga lalaki. So ang pagkapakain ng Panginoon sa mga tao ay hindi lang 5,000. No? Meron ding more than 5,000. No, it's more than 5,000 because hindi pa kasama sa Bible, sabi sa verse, hindi kasama ang mga bata at babae. Ba't kaya? No, sa patriarchal, sa panahon ng bagong tipan ng First Testament Church, ay laging binibilang lang ay lalaki. No? No, ba't kaya? No? Kasi ganun ka patriarchal. No? So kapag may head count, hindi kasama ang babae. Kaya kapag mayroong catering, walang food stub ang mga babae. Ganyan po sa New Testament Church. Pero dito, tignan natin ang more than enough. The miracles of Jesus Christ that testifies the greatness of Jesus as a Son of God who can supply the needs of the people. Okay, panood natin saglit ang video clips ng senaryo ng The Feeding of the Thousands.
Give them something to eat. We're out of food. They're out of food. Surely there's some food from someone, even a small amount. 5 loaves of bread and 2 fish. This is wonderful bread, Telemachus. I know it's not enough. Oh, it's enough for me. I can do a lot with this. Blessed are you, Lord our God. Feed them. Organize the people into groups of 50 and 100. Gather up 12 baskets to distribute the loaves and fish. That's I've kept you here all this time giving you spiritual food. But you clearly need actual food now. So let's eat! May maikling senaryo ng ating pong one of the greatest happened in the gospel. Ito pong ating pong pagpapakain sa 5,000 taong, mahigit 5,000. An account of feeding of the 5,000 is one of the most powerful and widely recorded miracles of Jesus found in all 4 Gospels. Kasi po sa dami ng mga ginawang himala ng Panginoon, ito ang pinaka-the best. Bakit? Kasi ang paggawa ng himala ng Panginoon sa pagpapagaling sa may sakit, pagpapalakad sa pilay, pagpapabigay ng paningin at ng pagkita sa mga bulag, at maging ang pagbuhay sa mga patay, is a miracle done in individuals. Pero dito, thousands of people experience the miracle. Kasi ang miracle o himala, nagaganap yan karaniwan sa isang tao na hindi lahat nagagawa ng himala. Pero imagine this, more than 5,000 people experience miracles. Kaya grabe, naging trending siya ng Facebook ng panahon ng New Testament. No? Kaya sumikat ang Panginoon. It's the most powerful recorded miracle of Jesus. It is the feeding of the 5,000. This miracle marks a pivotal moment in Jesus' ministry, revealing both of His compassion for people and His divine power to provide. So nakita sa senaryo nating video, ang sabi ni Jesus doon, lagi ko kayong pinapakain na spiritual, this time I'll give you your physical food. No? Nagugutom na kayo. Dito nakita ang Lord, mas after siya sa ating spiritual needs rather than physical needs, di ba? Sabi ng Panginoon, napakain ko na kayo ng spiritual, nagugutom na kayo. This time, physical food. So, talagang mas mahalaga sa atin ang pagkain ng ating kaluluwa kaysa pagkain ng ating katawan lupa. So, Jesus Christ, when doing this miracle, ay marami ang nakasaksi. No? Grabing taong yan. We cannot say that all them are converts. Some of them are followers of Jesus Christ, and probably most of them are just sympathizers and observers. No? Pero sa bagay, kahit dito sa Pilipinas, kapag may sumikat na tao, dudumugin at dadayuhin. Di ba? Noong panahon ng, yung grabing, yung fever. Aldab nation, noong panahon na Aldab. No? Dinadayo talaga ng mga tao. Di ba? Grabe. Imagine yung gano'ng kasikat ang Aldab, higit pa doon ang kasikatan ng Panginoon. Kapag nalaman si Jesus, nasa isang lugar, nasa Galilea, magpupuntahan doon ng mga tao. Kaya itong dami ng mga taong ito, iyan yung mga taong sumugod, bumuhos sa lugar kung saan si Jesus ay nangangaral. Because of he is so famous and so popular because of the miracles. Imagine, sa daming yon, binigyan niya ng katunayan na, grabe, 5,000 people witnesses the miracle of feeding the thousands. The truth about God in the feeding of the 5,000. So magkaroon po tayo ng aral. Ano po ang ating matututunan sa katotohanan tungkol sa pagkapakain ng 5,000? We just have 3 points para bigyan tayo ng reflection. How God used the feeding of the 5,000 in teaching us spiritual meaning. Number 1, God uses what we offer. John chapter 6 verse 9, may isang bata daw, here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Diba? Na ito isang bata na ang dala niya lang daw ay simple meal. They have just a simple meal, yet he was willing to give what he had. Ang batang ito, ang dala niya raw ay barley bread and 2 small fish. Kaya yung barley, alam niyo, biblical yan. No? Talaga meron siyang health benefit. Ang barley. Sino ito uminom ng barley? Hindi ko ahente ha.
Pero may mga siyang health benefit ang bard. It is a natural, no? Kahit nung panahon ng Biblia, ng mga tao ng luma at bagong tipan, siya talaga yung blessing ng Lord in physical nourishment, especially in healing of our physical infirmities. So ito, ang batang ito ay dala niya ay 5 breads and 2 fish, no? Siyempre, siguro nakaprito na 'yon, no? Hindi yan sariwa. So dala ng batang ito ay bakit ganyan lang kakaunti? Dahil sa kanya lang 'yon, di ba? Kanya lang 'yon. Pero nakita natin yung willingness ng bata na ibigay ang konting dala niya para pakainin, no? Kung isipin niyo yung dala niya hindi pa sapat sa 12 apostoles at si Kristo, di ba? Yung kanyang team, di ba? Doon pa lang di sapat. Paano pa sasapat sa audience, sa congregation na umaabot sa mahigit 5,000 tao? Yet, this boy was willing to give what he had. Nais siyang ibigay kung anong meron siya. God is not looking for abundance, but He's looking for availability. Ang Diyos, naghihintay siya ng availability mo, yung panahon mo. Hindi niya hinahanap ang malaking kaloob o malaking kayang mong ibigay. Tulad ng batang ito na isang paslit na may dalang 5 tinapay, 2 isda. He's willing to give what he has. You may feel like what you have is small. No? Marahil nakakaramdam tayo ng konti lang kaya ko ibigay sa church. Wala akong ganong talent, wala akong ganong panahon, wala akong kayang ibigay. No? Even it is small, if you surrender it to Christ, it becomes significant. Na anumang bagay na maliit, na hindi natin kaya, na tipong you feel like unworthy to give, ay kapag ibigay doon natin sa Diyos, ay magiging significant siya. Hindi hinahanap ng Diyos kung gaano karami ang kaya mong ibigay. Hindi niya ito sinusukat. Hindi niya sinusukat ang iyong yaman, talento o kakayahan. Sa halip, ang mahalaga sa Kanya ay kung gaano ka kahandang magpagamit. Maaaring kaunti lang ang meron ka, kaunting oras, kaunting pera, simpleng talento o maliit na kakayahan. Pero kapag ibigay mo ito ng buong puso at may pananampalataya, magagamit ito ng Diyos na higit pa sa inaakala mo. Ang Diyos ay hindi limitado sa kakulangan natin. Siya ang nagbibigay ng paglago at bunga. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging marami para maging kapakipakinabang sa Diyos. Ang kailangan lang ay isang pusong handang sumunod, maglingkod, at magtiwala sa Kanyang salita. Sa madaling salita, mas mahalaga sa Diyos ang pusong handang magpagamit kaysa taong maraming kakayahan ngunit hindi naman available. It simplifies that God is asking for our presence. Meron tayong mga pagkakaloob, no? Nakita niyo naman. But we're not emphasizing what you give, how much you give, how can you afford to give. No? Lagi natin i-emphasize na higit sa lahat yung ano ba ang laman ng puso mo. No? If you cannot give your time, you can give your talents. You can give your talents, you can give your treasure. So there's so many choices on what to give to the Lord, kung anong kayang ibigay sa Panginoon. Ang tanong, bakit kailangan bigyan ng Diyos? Because samantalang ang Diyos nasa Kanya na lahat, di ba? Naniwala ba kayo? Nasa Kanya na ang lahat. No? Bakit pa tayo magbibigay? So, pero dito, pinakita na God works in a simple ways, even in a simple person or ordinary people like you. Yes, kaya niyang ibuhos ang biyaya sa bintana ng langit para ibuhos sa atin yan. Pero lagi niyang pinapadaan ang more than enough sa bawat isa. No, ito, first point natin is that God uses what we offer. Ginagamit daw ng Diyos ano ang kaya mong ibigay. A simple example in our tithes and offerings, what you give is, ginagamit po yan sa gawain ng Diyos. No? Ika nga namang in-check, barya-barya lang, pag pinagsama-sama ay malaki na. No? So, iglesia tayo, regardless, only God knows how much you put on your envelopes. Pero kahit konti lang yan, nagagamit yan sa gawain ng Panginoon. So what you give, God uses it. Ginagamit siya ng Diyos. At kapag pinagsama-sama, it's more than enough. Tulad ng binigay ng batang ito. 5 pirasong tinapay, 2 isda, nang ibinigay niya, ano nangyari po? Dumami siya. It's more than enough. Second point, Jesus multiplies what we surrender. Kung ang unang punto,
Ang Diyos ginagamit kung anong kaya mong ibigay. Ang Diyos pinapadami niya kung anong kaya mong ibigay. Ang galing, ano? Magaling magpadami ang Panginoon. John 6:10, Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place and they sat down. About 5,000 men were there. Nga, 5,000 lalaki ang nandoon. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. So the miracle began when the food was placed in Jesus' hand. Nagsimula daw ang himala nang inilagay na ang 5 pirasong tinapay, 2 isda sa kamay ni Jesus. Jesus gave thanks not for abundance, but for what was present. Pinagpasalamat ng Panginoon, hindi yung karamihan, hindi yung naparaming na-contribute, kundi pinagpasalamat niya kung ano ang meron. Diba? Sa ating mga nabubuhay sa kakontentuhan, if you want to live in a life of contentment, you must give thanks for what you have. Diba? Ay, kulang. Ay, parang ganyan, diba? Minsan sasabi natin, enough, God is enough. Pero sa ating tema, is more than enough. Dumadaan sa, minsan, napopokus tayo sa pagbibilang ng material blessings. Example, lagi din na topic natin yung sa ating budgeting, kapag tayo ay merong matalinong pagmamanage ng ating budget. No? Di ba, nakaraang message ko na if you have paid all your bills and nothing left, you're not broke, but you are responsible. And God provide during that paying of the bills. Meaning, nabayaran ko na lahat, wala nang natira, sapat lang. Paano mo nga sabing more than enough? Don't count what you have. Kasi, sapat-sapat ang iyong pinansyal, pero makikita mo, bukod sa pinansyal, sa kalusugan, sa kapayapaan, sa biyaya ng Diyos, no? Sa sukdulang awa sa iyo ng Diyos, ay nagkaroon ka ng kaligtasan, you can say it is more than enough. So we can count the blessing, not just on material blessings, but we can count on spiritual blessings, no? Sa introduction ng teaser, na it's more than the grace that God gave us a family. God gave us a community, the FCF family. God gave us the peace of mind, the assurance of salvation, na kapag tayo namatay, we're not fear of. Di tayo matatakot because we have the assurance of salvation and the paradise and the everlasting life. So doon, the sufficiency of God, you can realize that it's more than enough. Kasi pag sinabing more than enough, parang sinasabi mo sobra-sobra. Yung tipong nabibili ko ang lahat, bukod sa nabibili ko, at yung gastos ko, ang dami mo ko pa natitirang pera. Di ba? Parang gano'n na more than enough. So, Jesus gave thanks not for the abundance, for what was present. In His hand, insufficiency become overflow. Sa Panginoon daw, kapag ang kakulangan nagiging sobra-sobra. Naniniwala po ba kayo? Do you feel that? I know, lahat naman tayo nakakaranas ng kagipitan. No? Sensya lang, inom lang ako. Tanong lang ikaw ang sumagot sa sarili mo. Sino dito nakakaramdam ng pag-aalala kapag kinukulang na siya ng pera? Kapag namumulema siya sa pinansyal? Nakaka-worry, di ba? Nakaka-worry naman talaga. Patapos na ang buwan, parating na ang bill, wala ka pang perang pambayad. Di ba? Nakaka-worry naman talaga, palapit na ang kakatok sa pinto mo na magbabayad ka na ng utang. Ang gagawin mo lang ay magtago. No? Kakatok, wala dito po, wala dito. So, sa mga ganong pagkakataon na tayo nagkakaroon ng isiping pinansyal, lalo pa na meron tayong mga pagkakautang, mahirap i-declare that God is more than enough. Di ba? Para masabi more than enough, anday kong bayarin, never kami nakapagpunta man lang ng SM, wala kami pang-budget. Mga ganun ba? If you can say that more than enough, in God's hand, insufficiency become overflow. No? Gustong gumawa ang Panginoon ng himala sa buhay mo sa panahon ng kakulangan. The miracles of the feeding of the 5,000 happened in scarcity. Only one boy out of the 5,000 more people ang may baon na pagkain. Di ba? Pero marahil meron doon may baon, ayaw ilabas.
5,000, imagine, isang lang batang nag-offer. Marahil nga, meron doon may baon, pero isang bata lang ang nag-offer ng kanyang baon. Out of the small faith of a kid who offered what we has, God multiplies the insufficiency of the stock. Ano sabi ng gospel dyan? Ang lugar na kanilang pinagtitipunan ay walang tindahan, malayo sa kabias na, walang mabibilan. Kung papahayuhin niya ang kanyang mga disipulo upang bumili ng pagkain, ay matatagalan sila bago makabalik. Di ba? Buting kung panahon yun ay uso na ang Grab foods. O sasabihin ni Jesus Christ, Peter, magpabook ka na, order ka na sa Grab. 5,000 sandwich or 5,000 hamburgers and 5,000 Coke. No, 'di ba? Napaka ng buhay na 'yon, no? So God do a miracle. In a sufficiency of just 5 breads and 2 fishes, dumami ang biyaya ng Panginoon. When you entrust your life fully to Jesus, He can multiply your efforts beyond your imagination. Na kapag daw pinagkatiwala ang buhay mo kay Jesus, pararamihin niya ang lahat ng iyong pinaghihirapan na higit pa sa iyong inaasahan at iniisip. No, nagpasalamat si Jesus hindi dahil marami na ang mayroon, kundi dahil sa kung anong naroon sa kanyang harapan. Even kung ito ay kulang sa paningin ng tao. No, we can say that kulang ang tinapay na yun. Kulang ang 5 tinapay, 2 isda sa 5,000 taong mahigit na 5,000. Pinapakita dito na ang tunay na pasalamat ay hindi nakadepende sa dami, kundi sa pagkilala ng Diyos ay sapat sa anumang sitwasyon. No, we can give thanks even in sufferings and insufficiency. Oh Lord, salamat, kulang, pero alam ko, ikaw magpupuno. Kapag ang maliit o tila kulang ay nilagay sa kamay ni Jesus, nagkakaroon ito ng kakaibang kapangyarihan. Ang kakulangan ay nagiging kasaganaan at ang kaunti ay nagiging sobra. Hindi dahil sa laki ng mayroon tayo, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Ibig sabihin, hindi hadlang ang kakulangan para gumawa ang Diyos ng himala. Sa halip, ito pa nga ang nagiging daan para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan at kabutihan. Sa madaling salita, kapag ang meron ka, kahit maliit, ay pinagkatiwala mo kay Jesus nang may pasasalamat, kaya nitong gawin na higit pa sa sapat. That Jesus Christ can make it more than enough. When you entrust, third point, God provides more than enough. No? Ang Diyos daw ay magbibigay ng higit pa sa sapat. John chapter 6, verse 12, when they had all enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces, they are left over, let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves over those by who had eaten. No, ang sumobra daw ilan? 12 kaing ng tinapay. O naubos ang isda. No. Filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. No? Ilan daw? 12 ang natirang tinapay. Ilan po ang apostoles? 12. So may pasyaron. Di ba? Ang galing ng Panginoon. Isang bata lang ang may dala ng pagkain. Nung matapos ang ganap, nung matapos sa event, bawat isang committee member ay merong pasyaron. Kaya biblical church, kapag gumagawa tayo ng events, dapat may pasyaron sa mga committee member. Okay? O kung kayang buong guest, may pasyaron. Biyaya ng Panginoon, di ba? Grabe, no? So, 12 ang God's appointed leftover. Kasi itong 12 to, ang laki ng pagod ng mga to eh. No? Di ba? Yun, no? Isang bata lang ang nagbigay ng kanyang kaloob, pinadami ng Panginoon, at nakinabang ay ang kanyang mga manggagawa na naghihirap sa dami ng mga gagawain sa panahon ng kanyang pangangaral. So, God provides more than enough. Everyone ate and was satisfied. Diba? There were leftovers, 12 basketful full. So, God doesn't just meet needs, He exceeds them. Ang Diyos, ang Panginoon, hindi lang niya tinutugon ang ating mga pangailangan, minsan sinosobrahan niya pa. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng sapat para matugunan ang ating pangailangan. Higit pa roon, siya ang nagbibigay ng lampas sa inaasahan natin. Hindi lang siya sakto kung kumilos, kundi siya ay mapagbigay ng sobra-sobra.
Pinapakita nito na ang Diyos, ng puso ng Diyos ay mapagkaloob at mapagmahal. Kapag siya ang kumilos sa buhay natin, hindi lang niya pinupunan ang kakulangan natin, kundi dinaragdagan pa niya ito ng biyaya, pagpapala, at kabutihan na hindi natin inaakala. Ibig sabihin, maaari tayong magtiwala ng Diyos ay hindi limitado, that God is not just enough, but He's more than enough. Siya ay Diyos ng kasaganaan, hindi lamang para tugunan ang ating pangailangan, kundi para ipakita ang kanyang kabutihan at kaluwalhatian. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng sapat, siya ay nagbibigay ng higit pa sa sapat. That God's provision is not barely enough, it's an abundant. Trust Him even when the resources seems limited. Pagtiwalaan daw natin ang Panginoon. Kahit sa isip natin, sa kwenta natin, sa akala natin, sa plano natin, sa iniisip natin ay kulang. Ibigay mo sa Lord. Ito yung problema ko, Lord. Magtituition na yung mga anak ko, kulang pa ang ipon namin. Ibigay mo. Ilagay mo sa Lord yan. No? Insufficiency that the Lord will make it more than sufficient. No? Yung worriness natin, lagi nating ilalaan sa Panginoon. Di ba? Karamihan sa mga tao, ang last resort, Diyos. Kaya nga minsan kapag wala kang kailangan, hindi ka natawag sa Lord. Di ba? Di ba? Kaya nga sabi sa Biblia, ang mga mahirap, ang madaling lumapit sa Panginoon dahil tayo mahirap. Di ba? Walang pampagamot, magpe-pray na lang. Di ba? Ang mayaman ba? Hindi. Kapag yan ang konting emergency, takbo lang. No worry about the money. So, tatawag ba sila sa Diyos? Tatawag ang mga yan kapag wala nang kayang ibigay ang pera nila para gumaling ang tao. Di ba? Di ba? Kaya minsan, yung kakulangan, yan ang naglalapit sa atin sa Diyos. Kapag naranasan mo laging kaalwanan, hindi ka naman lang nangangailangan, lagi kang malakas at malusog, lagi kang paldo, ang sahod at pera at savings bank, na laging marami kang ganap, talagang ang sarap ng buhay. Do you think you call God? Natawagin mo ba ang Diyos? Dasali mo, you're more than enough na eh. I don't need God. I don't need to go to church. Di ba? Dumating ba sa punto, kapag kulang na ka na, meron dalawang uri ng tao eh. Kapag walang-wala na, tsaka nawawala sa Diyos. Meron mga walang-wala na, tsaka lalapit sa Diyos. Sino kayo doon? No. Para akong ginagawang last resort ang Diyos. Di ba? Huwag natin gawing last solution ang Panginoon. Pag nagka-problema ka man, nag-isip ka man, nag-worry ka man, isipin ka agad ang Panginoon. Panginoon, ikaw Ikaw nga nagpakain na mahigit 5,000 tao. Konting isda at tinapay na bigay na isang bata, napadami mo. Ako pa kaya na anak mo na hindi mo kayang padamihin yung budget ko na nakalaan na sa isip ko at kwenta ko ay kukulangin. No, relay those worthiness in the Lord. Alam mo, malaking hatak ang kaabalaha ay yung pag-aalala sa libutan, di ba? We are in the world of money, lahat ng kilos pera. Diba? So, reality check talagang kailangan natin ng pera. Pero don't let money control you. Let God control you. No? Yung money yan, kaya tayong patumbahin niya, pero walang kayang gawin ng Diyos. Take away, Jesus demonstrated that human limitation is no barrier to divine provision. Tandaan mo, yung limitasyon ng tao, limitasyon ng doktor na hindi kaya magpagaling, kayang lampasan ng Diyos yon. Naniwala ba kayo? Palakpan mo ang Diyos na kaya ang lahat. No? No? Na Jesus demonstrated, pinakita ng Panginoon na yung kakulangan. Sa ating paglilingkod, maraming, do you know that most of the pastors and even the ministry workers, bago nila naging nakatayo, bago nila tanggapin ang posisyon, they all rejected. They all want, sabi, hindi ko kaya, pastor, parang hindi ko kaya yan, di ba? Yung feeling of insufficiency. No, wala namang, ay gusto ko magpastor. Pastor, gusto ko mag-board. Wala pong gano'n. Laga po kami, pilitan eh. Di ba? Naalala niyo November? No? Nawala ang eleksyon. Kasi may mga umaayaw. That's the feeling of insufficiency. No? Mga kapatid, this time, let your 5 breads and 2 fishes offer it to the Lord. Kapag may pagkatakot kayo and God is offering you something because God want to do something better,
in your insufficiency, yung di mo kaya. Most of the patriarchs, itong mga ating mga unang mga tagapaglingkod, sila Moses, sila Abraham, sila Isaac, lahat yan insufficient. Lahat sila hindi nag-volunteer. Lahat sila tinawag ng Panginoon, pinilit ng Diyos. Di ba? Si Moses lang eh. Panginoon, wag. Ako'y uutal-utal. No? Ako'y, diba? Ayoko, Panginoon, paano ako magsasalita? Our insufficiency, no? God uses it for His purpose. Di ba? Ang galit si Moses. Dating uutal-utal, siya ang ginamit ng Diyos upang palayain ng mga Israelita sa pagkabiyag mula sa Ehipto. So, Jesus demonstrated, yung human limitation natin, no, hindi siya dapat hadlang. No? No. Hindi lang sa material nagpapadami ang Panginoon. Maging sa iyong talento, kakayahan, at panahon, God can multiply. In conclusion, the feeding of the 5,000 invites us to trust God in our sufficiency. Lagi yung isipin ang pagpapakain sa 5,000. Kahit sa panahon ng kagutuman o panahon ng nung pandemic ba, napabayaan ba tayo ng Diyos? Di ba, ginamit ang Panginoon ng Diyos, si Mayor at si Kapitan, na makakain tayo 3 beses ang araw ng sardinas. Di ba? That is sufficient, di ba? So akala natin magugutom tayo. Dito pa lang, lagi namin kinikwento to. Kapag meron tayong bisita sa opisina, lagi namin kinikwento ni Pastor yung miracle ng Lord dito sa ating project na Himaya. No, ito yung story lagi lang. Ito po, itong project ni Himaya, miracle po ng Panginoon to. It was inaugurated on March 2000, tapos February, inaugurated. Tapos yung March, nag-lockdown. No, akala namin matitigil ang construction. It started at the cost of 800,000, tama pa, Board? 800,000 ang hawak niyong pera. Ang estimate ng engineer and architect is 5 million ng building na to. By faith, in the sufficiency of building fund, the board, during that time, inihandog nila ang 800,000 against 5 million. And during that lockdown, may mga construction worker na Pangasinan, dapat uuwi na sila. Ang sabi daw, Pastor, wag niyo kami pauwi, wala kami may kabuhayan doon. During lockdown, tinatayo ang building na to. Lahat tayo nasa kanya-kanyang bahay, hindi pwedeng lumabas. Ito, itinatayo, mga kapatid. Delivery ng mga construction worker, dyan sa kanto, yung anak ni Elder, na i-deliver ang gamit. 800,000, during that time, ang hirap ng pera. Panay ang dating ng pera sa church para ipatayo ang iglesia. 5 million projected ng engineer. Pero hindi ibinigay ng board. Kami-kami na lang. Hindi po tinipid to. Ha? Ito po ay can stand 100 years, more than 100 years. Yung apo-apo sa tuhod at talampakan, baka nakatayo pa to. No, yung apo nyo sa talampakan, baka maging board of pastor pa dito. Napakatibay nito. Hindi lang siya binigay yung, kasi po kapag engineer, yung project niya, pag 5 mil, talagang lahat po yan. Napakaganda niya, parang mall. But this time, through volunteerism ng mga kapatid at mga kalalakihan, at the cost of 2.5 million, na kumpleto ang church. Diba? Natandaan niyo yung project na ginawa, napakatalino po ng board. Nung araw, nung walang simento yan, gumawa ng project. Kwento lang ha, kung gaano ang galing ng Diyos dito at napakatalino ng Diyos na ibigay niya sa kaisipan ng mga board. Walang tiles. Inilaunch ang Tile Legacy. 50 pesos isang bata, may 50 pesos, may isang dyan. Ewan ko kung nagbigay kayo, isa dyan, lapidan nyo. Tile Legacy. Ngayon, sabi ng church, tapos na ang tile. Sumobra pa nga yung budget, di po ba? O kailangan pa daw, more than, idagdag sa iba. O kailangan ng gawin na hagdan. Nilaunch ang Step of Faith. Step of Faith. Paano tayo aakyat? O ang pananampalataya, ibinigay ng Panginoon. Nalagyan ng hagdan. Naging second floor na. Umuulan, walang bubong. Nilaunch ang Raise the Roof. Ang project niya, Raise the Roof. Lahat ng kakapatid, naging bahagi, kahit mga kapatid sa ibang bansa, nalagyan ng bubong. In a matter of 2 years, the miracle of God through the project Nehemiah was being demonstrated. Kaya ito pong building na inyong sinasambahan ay miracle po ng Panginoon. Dapat sa pandemic na yon, dapat matigil na ang project.
Dahil lahat kailangan ng pera. We can't imagine that. Wala tayong pagsamba. Paano nakakaipon ng offering? Ano nyo, ang galing ng Diyos sa puso ng bawat miyembro. Pinapadala ang offering through GCash. Di ba? Dapat reason na yun ng pandemic. Lord, paano ko mag-o-offering? Walang-wala na nga kami. Yung ayuda ni Kapitan, wala kami sa listahan eh. Paano kami makapag-offering? Do you know? Out of that insufficiencies, God is more than enough. That's why today, on the 28th year of anniversary, we'll declare that God is more than enough. Palakpakan po natin ng Panginoon. That's why, ito nga ang proof na tayo ay mahal ng Diyos. Ang Iglesia ng FCF is a God-established church. Kung tayo po kasi ay kulto, hindi tayo, sa bagay, may mga church na naglalaki yan, ano? Kaya ang confirmation ng aking faith is that why Jesus Christ is drawing people at the FCF. Di ba? May mga kakapa dito nagwo-walk-in. Sabi, ang Holy Spirit daw nagdala sila. Kung tayo po'y kulto, hindi sila dadali ng Holy Spirit dito. Tama. Kaya yung mga ganong pangyayari, ganong mga ganap, lalo kong minahal ang paglilingkod. Lord, I'm walking in the truth. I mean, true church. Ito yung church na inihanda mo hanggang sa iyong pagbabalik. Mga kapatid, bahagi kayo na iglesyang ito. Kayo'y bahagi na iglesyang hinuhubog ng Panginoon towards perfection na kanyang pagbabalik ay isang magandang bride sa lalaking ikakasal. This miracle is not only about physical nourishment, but also points to deeper spiritual truths. Mas malalim. Yung pagpapakain silang manlibo, hindi lang po tinapay at isda yun. Mas malalim siya. It reveals Jesus as the provider, foreshadows His identity as the bread of life, and teaches that what is surrendered to Him, no matter how small, can be multiplied for His glory. Ano mang bagay na konti at di ganap, kayang paramihin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. The miracle started with a small offering. It was transformed in the hands of Jesus. It ended in overwhelming provision. Reflection question for our paid group shoes. What 5 loaves and 2 fish do you have today? Tanungin niyo member niyo, ano ba ang meron ka ngayong 5 tinapay at 2 isda sa buhay mo na gusto mong ibigay sa Panginoon? Na application question, will you trust Jesus enough to give it to Him? Na kapag ibigay mo ba ito, ay maniniwala ka ba na padadamihin ng Diyos ito? It's not just on financial, not just on time. It's also about your serving, your effort, your talent, your time. You're serving to the Lord. Ito yung alin sa buhay mo, ang 5 tinapay, 2 isda, na kailangan ng Panginoon para iparamdam niya at pakita niya na He can provide more than enough. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po magkasalamat sa Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagbubukas ng buwan ng Mayo. Ang iglesia ng FCF, Panginoon, ay taus-pusong nagpapasalamat at nagagalak na kami, Panginoon, ay umabot sa 23 taong katapatan mo sa iglesia. Panginoon, you're more than enough. Anumang bagay na kakunti ay kaya mong paramihin. Ang mga takot namin, pag-aalinlang at kakulangan, kaya mong sapatan at sobrahan pa, Panginoon. Panginoon, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Maging bahagi kami ng church na not just on offering, not just on giving, but also on serving. Not just attending the church service, but also having a part on the ministry. Panginoon, gamitin mo kami. Ano man yung kakayahan namin na may limitasyon. We know that as we serve to you, there's no limits. Hindi mo kayang limitahan to, Panginoon. So, Panginoon, as your miracle started, that small offering, we just want to offer ourselves, oh God. Inihandog namin ang aming buhay, O Diyos, na naway maging karapat, dapat na handog sa iyo, Panginoon. Lord, ang tema ng more than enough, ibig sabihin, Panginoon, hindi sapat ang bagay, kundi dapat ay mas higit pa. Ikaw ang nagbibigay ng sapat para matugunan ang aming mga pangangailangan. Higit pa roon, ikaw nagbibigay ng lampas sa inaasahan na hindi namin kayang sulitin. Hindi ka lang sakto, kumilos, kundi ikaw ay sobra-sobra. Ipinapakita mo, Diyos, na mapagkaloob ka at mapagmahal. Ikay kumikilos sa buhay namin at pinupunan ang kakulangan namin at dinadagdagan pa na higit pa. Mga biyaya at pagkapala at kabutihan na hindi namin inaakala. Ama, salamat sa umagang ito ng pagsamba.
mapagpalang iglesia, Panginoon, nawa ang buong sanglinggo ito, Diyos, lagi namin maranasan ang mga himala mo sa aming buhay. Ikaw, Diyos, na nagpaparami ng lahat ng bagay mula sa aming kakulangan. Salamat, Ama. Pagpalain mo iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga, FCF family. God bless you.